ito ay isang very controversial. Pero dati, nawala na yun. Hindi na masyado napapakinggan natin yung corruption na nagaganap sa Bureau of Customs. Tumahimik ang BOC, di ba? Ibig sabihin, mga matitino yung mga inilagay po ng ating presidente dyan. Nagpapalit man, pero hindi controversial kagaya ng DPWH. Pero in the past, isa sa mga talagang pinag-uusapan ng Bureau of Customs. Sa mga oras na ito, nasa linya natin si Assistant Commissioner Attorney Jet Marunilla. Nung nasa Radyo Pilipinas tayo, at Radyo Agila na natin to na interview Okay, maayong hapon, magandang hapon, Attorney Jet Marunilla. Live kayo sa Bistag in Action sa Media House Express. Magandang hapon, Manong Dodong, at magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa program niyo. Yes, sir. Una sa lahat, gusto namin malaman kung ano na po ang latest ngayon sa inyong pag-iimbestiga dito sa mga luxury cars ng mga diskaya. Ano ang maibabalita natin sa taong bayan? May initial check na po kami na isinagawa sa aming ongoing investigation. So far po, meron na kami mga recommended courses of action laban dun sa mga kotse na nakuha namin sa kanila. Bali po, tatlong kotse to. Tapos may dalawa pong, ang tawag nila UTV, May parang ATV siya na mas sophisticated. Hindi naman siya luxury vehicle, kaya lang itong dalawang to imported din. So nairapat namin isama dun sa letter of authority namin. Dun sa mga kotseng nakuha namin, na-categorize na rin ho namin. Meron nung ilan doon na wala talaga kami records na nakikita dito sa Bureau of Customs. May iba naman although may import entry, wala pong certificate of payment. Tapos yung iba po, pareho po, May certificate of payment, may import entries. And to be fair po, galing naman po sa mga authorized dealers dito sa ating bansa. Pagka ganyan po, anong course of action ang pwedeng gawin at anong ipapataw kung sakasakali hindi talaga makakitaan ng tamang papeles? Doon sa mga authorized dealers na mayroon silang nailabas, okay lamang po yan. Maaaring nagbayad po yan ng buwis. Tama man yan o hindi, o malaki man yan o hindi, nakapagbayad ng buwis yan. Pero dito sa mga hinahanap nating mga papeles, just in case, talagang wala talagang maiproduce dito ang mga diskaya. What will happen to una, dito sa mga sasakyan, pangalawa, ano ang maaaring gawin ng BOC sa mga diskaya? Well, number one ang after naman namin dito ng investigasyon, una-una yung mga sasakyan. Okay. So, tapos po, ang subject matter namin, of course, yung mga consignees, o yung mga nagparating neto. Unless po mapatunayan na may kinalaman ang mga diskaya sa pagpaparating nito mga sasakyan na to, doon pa rin lang po sila magiging subject matter nung aming investigasyon pagdating po sa aspeto ng smuggling. Ngayon, yung mga wala pong papeles talaga, yan po ay magiging subject ng warrant of seizure and detention. Kunin po ng Bureau of Customs yan, siseize po ng ating Bureau of Customs para maging property ng pamahalaan. After it undergoes a forfeiture proceedings, at pagkatapos po nun, may follow-up investigation kung paano ito nakapasok, sino mga taong responsable sa pagpasok nito, at kung may mga tauhan ba kami na kailangan din managot sa pagpasok nito mga to. Attorney Jet, yun mga sasakyan na ito na sinasabi natin na walang mga papeles, hindi yan makararating na dito sa Pilipinas kung walang dinaanan at kung walang mga tumulong para makarating dito. Mayroon na po bang mga natutumbok tayo sa inyong pag-iimbestiga kung sino ang nasa likod dito, bakit nakarating ito sa Pilipinas at nasa kamay ng mga diskaya? May mga tinitingnan po kami, pero syempre wala pong conclusion pa. Opo. Sir, kasi dahil wala nga po tayong record na dumating to,
hindi po natin alam pa. Inimbestigahan pa po yung pamamaraan kung paano to nakapasok, no? Mahirap naman po kasing mag-conclude kaagad na may kasabwat kaagad, no? Na sa pagpasok na to. Aha. Although isa po yan sa posibilidad na tinitingnan namin, tinitingnan din po namin yung iba pang posibilidad tulad po ng outright smuggling, no? Baka po yan ay itinala through dun sa mga open shores natin, no? At ibinagsak dun sa mga yon. Wala ho talaga tayong pwesta doon. Pero pwede din naman ho talaga na minisdeclare itong mga to at may mga responsableng opisyal ng customs na nagpalusot nito. So yung mga yan po ay magiging bahagi ng pangalawang bahagi ng aming investigasyon. Nasagot niyo na po sana ang susunod kong tanong maliban sa normal way of di mga dinadaanan by Bureau of Customs, mayroon pa palang pamamaraan na po pwedeng sabihin natin galing sa isang bansa lulusot dito sa Pilipinas na hindi dumadaan sa BOC. Sir, tama po ba? Tama po sir, no? Noon po, hindi yan masyado naiisip pero in very recent history, marami po kami mga kontrabandong nakikita na ganyan na nahuhuli din, no? Na ganyan na pamamaraan ng pagpasok sa Bureau of Customs. Kasi Ay sa ating bansa po sa pala. ating bansa, kasi matagal-tagal na rin po ako nag-cover dyan sa BOC at matagal din po tayong naging opisyal pa tayo dyan sa media nung panahon pa ni Morales. Ang pagkakaalam natin, pagka may pinapadala rito, kung dumadaan talaga sa Bureau of Customs, may papeles. At may papeles pero maaaring mababa o tinulungan o di kaya pwedeng hindi tama ang binayarang buwis pero may papeles. Pero pagka walang papeles, dumaan po yan sa ibang daanan. Tama po ba, Attorney? Isa yun sa titingnan natin aspeto, no? Dodong? Kasi sabi ko nga hindi natin tatanggalin yung posibilidad na yun. No? Hindi mo namin sinasabing yun na nangyari, pero syempre lahat po ng maaaring pamamaraan na ginamit ay titingnan namin dun sa parte na yun ng investigasyon namin. Opo. Including po, dun sa aspeto na baka nga ito ay dumaan sa mga pantala natin at may kasabwat sa mga tauhan natin. Correct. Meron pa ako, last na lamang po, Sir Jet, anong masasabi ho ninyo pag tatanungin halimbawa, sasabihin ng taong bayan, ang tagal naman yan. Tagal naman yan na investigasyon. Mayroon po ba kayong span of time kung kailan po matatapos? Sapagkat alam naman natin na katakot-takot na investigasyon sa Senado, sa Kongreso, at mayroon pang independent body na binuo ang ating presidente, tapos nandyan kayo. Para matapos at matuldukan ng mas maaga, mayroon po ba kayong span of time kung kailan po tatapusin ninyo itong investigasyon na ito? Well, sir, i-observe ko siyempre natin ang due process, no? Sa pag-iimbestiga natin. So, more or less po, ang binitawan yatang timeline ni Commissioner kanina is mga 60 days po, no? 2 months. And hopefully, we're able to conclude all of these investigations within 60 days. Okay, sir. Attorney Jet, regards sa lamang sa tropa. Maraming salamat sa inyo at sa panahon ninyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Salamat po. Jet Maronilla. Siya po, mga kababayan, ay matagal na rin nagiging acting spokesperson, naging spokesperson, babalik na naman, assistant commissioner po siya.